Sa kabila ng kagandahan ng kalikasan, may isang panganib na patuloy na lumalala sa Barangay Matinik sa Lopez, Quezon, ang pagguho ng lupa. Wala naman lindol. Basta nakikita lang namin yung gano'n, nagbabagsakan yung mga hollow block. May narinig na nga kami ng lumagabong doon sa Gadacoron. May mga bahay kasi doon nagbagsakan na nga. Isang dahilan na hindi lamang nagdudulot ng pinsala sa kalikasan, kundi pati na rin sa mga kabahayan, kalsada, at mga riles ng tren na mahalaga sa kabuhayan ng mga tao dito. Sa mga nakalipas na linggo, tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan. Matapos ang 3 araw na paghupa nito, isang bangungot pala ang gugulat sa mga tao. Walang ulan, wala ring lindol, pero ang lupa gumuho. Marami mga bahay at mga daan ang nasira na hindi na mapapakinabangan. Tinignan ko ang kusina, nabitak. Palaki ng palaki. Oras lang ang binilang at ito na ang tumambad. Sirang mga kabahayan na hindi na mapapakinabangan. Kalsadang lumubog na delikado ng daanan. At mga dating patag na daan na ngayon tila naging burol dahil sa pag-angat ng lupa. Ito na ngayon yung sitwasyon dito, yung dating riles ng tren na diretso, pero ngayon nakakuruba at sira-sira na ng dahil sa paggalaw ng lupa. Yung sa side namin ay may mga umuusbong na yung Hindi namin pinasin kasi akala namin pangkaraniwan lang yung yung isang yun. Pero nung habang tumatagal, ang bubong naman ay naglalangit-ngitan or nag-uuga na para bagang may mga bumabato sa bubong. Alin po yung bahay nyo dito? Itong kabuuan na ito. Bali yung kapatid ko ay Wasak po talaga So yung pagtingin namin sa ay talagang as in napakabilis ng ng pag-umbok ng mga sahig. So ginawa na namin, naglabasan na kami talagang nagbabagsakan na nga itong mga ang inuna na muna namin. Di siyempre yung aming buhay. Ako po ay si Lilibet Villapando. Isa po ako sa na-wash out ang bahay dito sa Barangay Matinik. Matagal na po kaming residente dito mula maliit po ako. Dito na po ako sinilang. Kararating ko lang po galing Maynila. Aba, ay narinig nag-crack, crack, crack. Tinignan ko ang kusina, nabitak. Palaki ng palaki. Ang bilis. Umalsa yan, hindi na ako makadaan. Lumabas na ako, nanalangin ako, nagdasal ako. Dito lang ako nakaupo. Hindi ako naglikas. Dito lang nakaupo. Daming dumadaan. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung bahay ni Nanay Lilibet na nakausap natin kanina. As you can see, talagang sobrang sira yung kanyang bahay. And tara, samahan niyo ako dito. Mapapansin nyo dito, yung upuan talagang umangat and ito yung pinakapintuan na ngayon lumubog at yung loob ng bahay talagang sirang-sira. Halos isang purok ang sukat ng lupang gumalaw. Nakakapangilabot isipin kung ikaw ang nasa sitwasyon nila. Isang kakaibang pangyayari na hindi natin kadalasan nakikita o naririnig. Siguro sabi ko yun, siguro yung mga pagsubok nga lang na dumadating sa buhay, di harapin natin ang may pananalig pa rin sa Kanya. Pag tayong bibitiw sa Kanya, magdasal tayo. Sisigaw ko nga doon sa mga tao kagabi, magdasal tayo, sabi ko. Ganun. Nangingi lang kami ng tulong, kahit kunti. Mahirap din po kami. Baka mamatay lang ng nanay ko. Ako lang mag-isa lang nakatira dito. Hiwalay na ako, wala akong anak. Pamana pa yan ang magulang ko sa amin. Pamana pa yan sa amin. Hindi ko nga malubos isipin yung nangyari niya. Nagka-trauma din ako. Meron lang nangyari sa akin yan. Hindi ko alam kung bakit. 71 na ako, kaya nga sabi ko yung Diyos ko, sabi ko ngayon ko lang naranasan itong ganitong pangyayari na sa bagay ako, wala namang nag-aakala na mangyayari ito. Isa sa mga pangunahing sanhi ng soil erosion ay ang deforestation. Isa sa mga dahilan ay ang illegal logging na matagal nang nangyayari sa mundo. Dahil sa pagkaubos ng mga puno, sa katagalan, humihina ang lupa dahil wala nang kumakapit dito. Ang resulta, pagguho ng lupa tuwing may pag-ulan o lindol. Ito rin ang isa sa mga dahilan ng pagbahang nararanasan natin ngayon. Yan ay ang naglalaro sa akin. Una, kalikasan talaga yan ay. Pero may kaakibat dyan na gawa din ng tao. Kasi itong bundok na ito, yung pinatag na yun ng kalsada. Isa rin yan sa mga naging dahilan ay.
Walang madaanan ng kanal. Lumambot ang ilalim. Umagos ang tubig. Tapos ito namang along the release, dapat yung kasi malaki ang kanilang kanal na open dapat. Walang takbuhan ng tubig. So ang nangyayari siguro, yun na lang overflow, nai-stuck ang tubig. Tapos ay yung pang ibang kabahayan, ay yung harapan nila ay gusto nila patag. Ayaw nila nung may kanal. Walang tatakbuhan ng tubig, may stuck. Gano'ng katagal na po yung bahay? Yung mga siguro, mga 35 years, 40, ganyan. Habang tinitingnan natin ang mga bundok, mga ilog at karagatan, hindi natin maiiwasang mapansin kung paanong ang kalikasan ay patuloy na nagbibigay sa atin ng yaman. Mga punong nagbibigay ng hangin, mga ilog na nagbibigay ng tubig, at mga lupaing nagbibigay ng kabuhayan sa atin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, unti-unti nating nasisira ang mga biyayang ito. Hindi lamang dahil sa kalikasan, kundi dahil sa mga taong mapang-abuso at sarili nating kapabayaan. Ang kalikasan ay isang paalala ng ating koneksyon dito sa mundo. Kaya't alagaan natin ito dahil tayo rin ang magbebenepisyo. Ang kaligtasan ng ating kalikasan at ng ating kinabukasan ay nakasalalay sa ating mga kamay. This is Juan, and that's a story.